Oo, eto nga, meron ka na-inspire na agad. Julius, may nag-text. Oo, walang iba kundi si Maloy. Aha. Sabi niya, Julius, perspectives are very mature and inspiring. Galing, sana mas marami pa ang may ganyang pananaw. Yun. Reset po. Hindi pa tayo nangangalagit na. Oo, nag-warm up pa lang tayo. Isa pang comment ko naman kay Julius ay, for a merchandising guy, for a marketing person, kalmadong-kalmado ang mga salita niya. Oo nga. Bihira, madalas kasi hyper ang tono, no? Diba? Oo, up na, kulang na lang, puntahan tayo rito, no? Kapag mga marketing person ang personality. Ang dating, Pero kalmadong-kalmado si Julius. Isang tanong ko pa, yung ginagawa mo ba dati bilang engineer, para bang sales engineering ba o mismong technical aspect ng dati mong kumpanya? Ay, dati po, technical talaga. So, mostly mo on design talaga, circuitry. So, mga quality, mga machine. assurance po ng mga produkto po ng dating, factory po. Ano yung mechanical engineering grad ka ba? Ano po ako, electronics and communication. Electronics po. Pwede rin pala sa radyo. Pwede pala siya sa FEBC. Kung malapit-lapit na tayo sa Cavite. Oo nga, Cavite. Ay, magkano ba yung capital nyo na nag-start kayo? Actually po, yung nag-start po ako sa merchandising, nag-start lang talaga ako sa 40K. 40,000? Pero malaki na rin yun. Oo, for a beginner, malaki na yun. Then, eventually po, ngayon kasi po is, last year, we already filed it as a corporation po, so Carhasset po. Wow. So, corporation na pala kayo. So, at least 5, hindi ba? Kailangan para maging... Ang nangyari po kasi is nakikita ko na yung pagpapahal ng Panginoon kumaga hindi mo siya makakontain So, what happened is, I encourage po yung mga iba kong mga colleagues na pwede sila mag-invest at hayaan palaguin ko po. So, ganyan po yung nangyari. Yung bang mga partners mo o kaya mga secret investors mo ay taga Cavite yan? Mga churchmates? Yung mayroon din po isang relatives, then iba po dati kong ka-work po. So, iba po nasa ibang bansa na sila So, ito ay parang lang talaga, exclusive lang sila na investor, hindi sila kasama dun sa day-to-day na operation. Ayun. Mga investor. So, ikaw ang lumalabas na president yan? CEO? Yes po. Wow, Oo. So, dahil from a technical background, tapos nung bata ka pa, nagbebenta-benta ka na, yung business side of it, inaral mo ba yan? Nag-seminar ka sa business school? Actually, hindi So, uwido lang, ganun? More on experience din. Basa-basa po ng mga books. Tapos, ano po kasi naman halos in everyday na operation may matututunan ka. Ayun sa bookkeeping aspect niyan, dahil siyempre meron mga pamamaraan yan. Naaral ko po nung college. Aba. Kasi ngayon kasi ako talaga din yung naghahawak ng mga accounting. Saka mukhang mahilig ka sa mga numero. Kasi po as entrepreneur, kailangan alam mo yung books mo Kasi kumaga inaasal lang talaga sa accountant. Problem lang talaga, hindi mo alam kung saan yung direction mo. Maganda yan. Julius, na-mention mo yung mga dapat na alam o taglay ng isang entrepreneur. So, ano ngayon yung iba pang attitudes or skills or technique na pwedeng gamitin, pag-aralan para maging successful o effective ang isang entrepreneur? Siguro po yung una po yung accounting. So, kailangan talagang master mo yung accounting mo yung operations mo. So, kasi minsan hindi porket malaki ang sales mo, kumikita ka So, pangalawa po is always, start small, think big po. And prepare nyo po yung business po for malaking opportunity. Kasi minsan parang nangyayari is, minsan po is, kontento ka na sa anong status na meron kayo. So, try to invest, mga improvements. Then, patuloy lang pong magtanim talaga ng mga opportunity for growth. Parang kasi hindi po talaga lahat maglalago Mas mabuting mas madami ka itanim. Then, as a businessman po, alam niyo din po dapat yung risk level mo. Kung kaya mo bang malugi ng ganito. Masustain, Kasi, para alam mo kung paano ka mag-decide sa direction ng isang business. Yun. And to think na
officially ay 3 years pa lang yung business ninyo. Di ba 2007 ang start? Yes po. Mabilis, ano? Hindi lang yung paglago, pati yung attitude ngayon ni Julius, di ba? May mga risk level. Yes, more risk factor. Skills. Talagang very inspiring, ang mga pinapaliwanag ni Julius. Dun sa binanggit mo kanina kasi na siyempre think big pero start small. Yung mga desisyon niyo ba sa inyong negosyo, siyempre mag-asawa, ano ba yan? Siyempre ang pimiting kayo as a corporation, pero pag sa bahay kayo, talagang extra time for prayer ba? O talagang guided kayo ng inyong pastor? Paano ba inyong sistema? Ano po talaga, sa business po namin. Actually, kasama din ko po dito yung yung sister-in-law ko si Ate Day. Bali po talagang kasi kami, talagang din po kami, active din po kami sa church po, sa ministry, as Cheddar Arts Ministry. Wow! Talagang hindi, Sunday talaga hindi yan nag-usapan ng business. We make sure na peg talaga kami kay Lord kasi siya yung mag-bless sa'yo Saan ba kayo umaattend na church? Church of God po, Dasmariñas po. Ayun. Church of God? Hello sa mga kaibigan natin dyan. May, na ba kayo, Jason? Julius, meron na ba kayong mga chikiting? Meron po, isa po, 9 months po, si Baby Nathan. Ayun, Baby Nathan. Ilan taon na ba kayong kasal? Bali po, 3 years po. 3 years din. Pagsimula ng negosyo, ay mag-asawa na kayo? Bagong kasal pala kayo nun? Bali po, few months pala kami 9 months po kami mag-asawa po. Wow. Oo, nung time na nagsara ba, lumipat yung company na malaki, ilang buwan na kayong kasal nun? 2.5 po. Bago, honeymoon stage pa lang, biglang major transition ka agad. Oo, buti hindi ka nagpanic. Diba? Kasi bilang lalaki, ikaw yung expected na provider, tapos bigla kang nawala ng trabaho, kakakasal nyo lang. Pero naman po actually po nung natabal po talaga yung medyo mag-worry ka po ba. Pero when mag-relax ka, nakita ko naman before pa magsara yun, nakikita ko na yung direction, yung provision ni Lord. Kumaga, kailangan mo lang talaga step by step. Nakaka-amaze yung trust ni Jason sa Lord. Jason? Jason ako. Sino ba yung Jason na yan? Nakikisali yung Jason hindi kasama sa usapan niya. Wala ba siya yung Jason? Oo nga. Julius. Eto, pwede mong pasubalian, pwede mong kumpirmahin. Oo. Totoo ba, sabi ng iba, kung gustong yumaman o kumita ng malaki ng isang tao, pumasok ka sa negosyo. Tama ba yan o maling paniniwala? Siguro siya, half true siya. Kasi, totoo kasi naman na pag sa business naman kasi is, kung magasabi nga nila, may jackpot. So you have to understand din na based sa mga history, only 20% yung nag-start ng business after 2 years yung magsa-succeed. 20%? Kumbaga kung basta po ang purpose mo lang is para pumasok, para kumita, baka magkamali ka. So depende mo lang sa motibo. You have to prepare it kasi. So ibig mo sabihin, it's more than money, So kasama ba dyan para tumaas yung chance na magtagumpay ang negosyo ay yung passion, yung interest ng mga taong involved? Opo, kumbaga kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung ano yung passion mo. Kasi kung mostly pera ka lang talaga, may possibility kasi maging ma-adapt ka So pwedeng, for example, yung sa wife ko, sa advertising niya, for 5 months kasi talagang negative siya and because gusto niya, pinagpatuloy pa rin niya din. Ngayon po, medyo stable na din. So, ganyan po ang business Kapag pera lang talaga yung gusto mo, malaki yung chance po na maguluhan ka and hindi ka mag-succeed.